Sa bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos Panginoong Hesukristo, Yeshua, Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat, kami ay sumusunod at nagtitiwala. Magandang araw po sa inyong lahat, may kaibigan ng kapatid. Pagpalain kanawa ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoon Kristo pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na tayo ay binigyan nyo ng panahon na kami ay makapasok sa inyong tahanan sa pamagitan po ng pakikinig ng ating FB Live sa araw na ito mga kapatid. At lagi namin sinasama ang iyong pamilya at ikaw ay pagpalain, ingatan at patnubayan ng ating bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Bago pa ako magsimula mga kapatid, nais kong magkwento sa inyo ng isang kwento mga kapatid. Mayroong isang pastor ng Back to Christ na may alaga siyang kabayo. At itong kabayo niya mga kapatid ay napakatalino, napakagaling sapagkat ito ay naturuan ng pastor, yung kanyang kabayo. At ang pastor ito ay naghanda sapagkat gaganapin yung ating Commander Lahi Praise and Worship Music Festival. At dahil sa 3 araw yung event, naisipan ng pastor na iwanan sa kanyang kaibigan yung kanyang kabayo na naturuan. Ang sabi niya, pre, meron sana akong dadaluhan na pagtitipon namin mga Back to Christ, makikisuyo sana ako na kung maaari, ikaw na muna ang mag-alaga ng kabayo ko. At ang sabi ng kaibigan ng pastor, ay walang problema, basta ikaw, walang problema sa akin. Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Sino ba ang magtutulungan kundi tayo magkakaibigan? At isa pa, masasakyan ko naman yung kabayo mo pag nagpasyal-pasyal ako. At ang sabi ng pastor, maraming salamat pre, maasahan ka talaga. Siya nga pala pre, tuturuan kita kung paano sumakay sa kabayo, sapagkat yung kabayo na yan ay ako talaga mismo ang nagturo yan. Tinuruan ko ng doktrina ng Back to Christ yan eh. Mayroong sikreto yung kabayo na yan. At ang sabi niya, ganito lang pre, pag sakay mo ng kabayo, pag sinabi mong, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, ibig sabihin nun yan ay, hiya, tigilig, 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 tigilig. Pag sinabi mong purihin ang bugtong at buhay na Diyos, karipas ang takbo yan, yung kabayo na yan. At pagkatapos, kapag sinabi naman, ako'y nagpapasalamat, pag sinabi ako'y nagpapasalamat, ibig sabihin yan, titigil yung kabayo sa pagtakbo. So, anong nangyari pa mga kapatid? Umalis na yung pastor, naiwanan yung kaibigan niya, sinubukan niyang sakyan yung kabayo. At sinasabi niya, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At yung kabayo mga kapatid, maripas ang takbo. Tuwang-tuwa siya. At ang sabi niya, ako'y nagpapasalamat, titigil yung kabayo. Tapos sabi niya, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, takbo na naman yung kabayo, ang bilis. So, ganun ang ganun kanyang ginawa mga kapatid. At isang araw, habang siya ay namamasyal, sinakyan yung kabayo. Habang tumatakbo yung kabayo mga kapatid, ay medyo lumihis ng daan yung kabayo. Lumihis yung takbo ng kabayo mga kapatid, at yung papunta ng kabayo, papunta doon sa bangin. At nakita nung kaibigan ng pastor na papunta sa bangin yung kabayo. Sobrang takot niya, hindi niya maalala kung ano yung password. Hindi niya alam. So kinabahan siya, ang sabi niya, pagpalain ka, mali, bilis-bilis takbo ng kabayo, hindi tumigil. At sabi, ano kayong sasabihin ko? Saya, purihin ka, tuloy-tuloy pa rin ang kabayo, hindi tumigil.
Sabi niya, amen! Ay wala, tuloy-tuloy pa rin. Walang nangyari po, kahit sabi niya. Nung palapit na siya doon sa mga bangin ng kapatid, bigla niyang naalala yung password. At ang sabi niya, ako po'y nagpapasalamat. Biglang tumigil yung kabayo. Ilang pulgada na lang ang lapit niya doon sa bangin. Sabi niya, ako'y nagpapasalamat. Biglang tumigil yung kabayo, mga kapatid. Nakita niya bangin ng kapatid, grabe, huminga siya ng malalim patid. Huminga siya ng malalim. Sabi niya, salamat sa bugtong at buhay na Diyos. Tumakbo uli yung kabayo, mga kapatid, nahulog sa bangin. Now, ano po ang lesson natin doon, mga kapatid? Huwag niyong kalimutan yung power password. Baka mahulog kayo doon sa bangin. At dapat purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos sa lahat ng oras, mga kapatid. Tayo po ay magsitayo, mga kapatid. Tawakan po natin ang ating Biblia. Taas po natin. At babasahin po natin. Ito ang aking Biblia. Maraming katulad nito, ngunit ang isang to ay akin. Ito ang matalik kong kaibigan at ang aking buhay. Ano man ang sinasabi nito tungkol sa akin, ayun nga ako. Ano man ang sinasabi nito na meron ako, ay pinapaniwalaan ko. Kaya kung gawin anumang bagay na sinasabi nito na kaya kong gawin, kailangan kong makabisado ito katulad ng pagkabisado ko sa aking buhay. Ang aking Biblia na wala ako ay walang kwenta. At kung wala ang aking Biblia, ako ay walang kwenta. Dapat kitong pag-aralan, isabuhay at ipangaral ng may katapatan at kausayan. Mas mahusay pa sa lubo na nagbalat kayong tupa, na sumusubok na linlangin ang mga bugtong anak ng bugtong at buhay na Diyos. Kung kaya sa mga oras na ito, buong tapang kong isisigaw sa sinungaling na lubo, ito ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, at ito ang nasusulat sa kanyang banal na aklat. Ang isip ko ay alerto, tanggap na aking puso, na sa magitan ng iyong banal na salita, hindi na ako maging katulad ng dati kong pagkatao. Kung kaya sa araw na ito, ako ay tuturuan ng salita ng bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo, Yeshua Yahweh. Sabay-sabay po tayo magsabi ng Amen. May God bless you. Shalom Aleichem. Purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos. Happy Sabbath muli, mga kapatid. Happy Sabbath din sa ating mga kapatiran, sa mga nanood po sa atin live. Happy Sabbath po mula Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko na po kayo isa-isahin dahil po mahaba pa po ang ating mensahe, mga kapatid, para sa araw na ito. At para po sa ating talata na babasahin, mga kapatid, ay mababasa po natin sa Genesis chapter 49 verse 14 to 15. Mayroon kay Biblia niyo, basahin po natin. Issachar is a raw-boned donkey. Pag sinabi natin raw-bone, ibig sabihin malakas. Issachar is a raw-boned donkey lying down between two saddlebags. When he sees how good is his resting place and how pleasant is his land, he will bend his shoulder to the burden and submit to forced labor. Yan po ang talata natin, mga kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Now, ano ba ang ibig sabihin ng talata ito, mga kapatid? Kung babasahin po natin yung talata ito, mga kapatid, pag kayo ang nagbasa nito, mahirapan ho kayong unawain itong talata na ito. Pero sa araw na ito, bibigyan ko kayo ng background sa talata na ito. Na yung mga anak lahat ni Jacob, mga kapatid, nung malapit na mamatay si Jacob, pinagpala niya yung kanyang lahat ng mga anak. At isa po sa kanyang anak, mga kapatid, itong si Issachar, na pinagpala ni Jacob. At dito, mga kapatid, ay sinabi niya kung ano ang magiging kinabukasan ng kanyang anak. Alam niyo tayo, mga Pilipino, kapag malapit na mamatay yung ating mga magulang, yung ating mga tatay, lalo na yung mga tatay, pinapauwi yung mga anak. Tama, Brother Bunding? Dahil mayroon hong huling paalam yung mga tatay, at pagkatapos sila ho ay pagpapalain ng kanilang mga anak. At yun po ang inaantay, mga kapatid, ng lahat ng mga anak. Sa Israel, ganoon po, yung mga magulang ang magpapala sa kanilang mga anak. At dito po, mga kapatid, pinagpala ni Jacob ang kanyang anak, isa sa kanyang anak na si Issachar. At itong si Issachar, mga kapatid, pag tinignan mo itong advice ni Jacob sa kanya, pinapakita dito kung ano mangyari sa hinaharap. At ang sabi pa dito, mga kapatid, kung anong klaseng pagkatao to si Issachar. Si Issachar po, mga kapatid, sa 12 anak ni Jacob, pangsyam po itong si Issachar na ito. Siya po yung pangsyam na anak ni Jacob. Now, itong anak niya, mga kapatid, ay mayroong mahalagang karakter ito. There's 3 significant character of Issachar.
Unang-una po, he is incredibly strong. Napakalakas po nitong si Isakar, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, kung sa tao ito, para itong si Brad Munding, parang walang kapaguran, trabaho umaga hanggang sa paglubog na araw, todo trabaho, mga kapatid. Ganito po si Isakar. Pag tinignan mo, parang alipin siya kung magtrabaho. Dahil itong si Isakar, alam niya na mayroong pagpapala na darating sa kanya. Tanungin mo yung katabi mo, malakas ka ba? Now, malakas ka ba? Dalawang klase po ang lakas ng tao, mga kapatid. Meron din tinatawag na passive strong. Ano ba itong passive strong, mga kapatid? Ang sabi po dito, mga kapatid, sa Matthew chapter 11, verse 17, sabi na bugtong at buhay na Diyos, tumugtog ako, hindi kayo sumayaw. Yung ating nakaraang Sabado, mayroon tayong kanta dito, yung mga English na kanta natin. By faith in Him. At si Nanay Francis talagang sumayaw siya, si Nanay Villas sumayaw, si Tata Ido sumayaw, tatlo sila talagang trending. Si Mother Bing, ikaw ba Mother Bing nag-video nun? O talagang trending silang tatlo, palakpakan po natin. Yan tinatawag ng mga kapatid na passive. Yung masayahin na tao, mga kapatid, pag nagtugtog ka ng masasaya, masaya ka rin. Pag umiiyak, iiyak ka rin. Ganun po, mga kapatid. Pagdating ng simbahan, pag sinabi ng pastor mo, Happy Sabbath, anong sasabihin mo? Happy Sabbath, mga kapatid. Talagang iparamdam mo na masaya ka. Hindi yung nakasimangot ka. Tingnan mo yung katabi mo kung nakasimangot ba. Pag tinanong mo yung katabi mo, bakit ka nakasimangot? Sabi, hindi, ganito lang talaga yung mukha ko. Wala naman sigurong pinanganak na lagi nakasimangot, mga kapatid. Passive, ibig sabihin, not working. Hindi nag-ooperate. Kapag yung sasakyan ng kapatid, matagal mong hindi ginamit yan, anong nangyari? Kinakalawang, nadudumihan, hindi makakilos ng maayos. Ganon ho, mga kapatid. Kapag kayo po ay walang exercise, sasakit ho yung mga tuhod ninyo, hindi nyo mahakbang, magkakaroon kayo ng arthritis. So hindi ka makaperform ng maayos, mga kapatid. Kahit anong gawin mo, kahit anong action mo, hindi siya gumagalaw. Magpapatawa yung pastor, hindi siya tatawa. Pinagpapawisan na yung pastor, palang wala lang sa kanya. Ito yung mga tawag na mga passive strong. Dapat, mga kapatid, passionate ka sa ginagawa mo. Alam mo si David, mga kapatid, nung siya po ay nakuha niya yung Ark of Covenant. Yung Ark of Covenant, mga kapatid, yan po ay nagre-represent sa presensya ng ating bugtong at buhay na Diyos. At nung kinuha po yun ng mga Palestine, sila po ay isinumpa. Okay, nagkakasakit sila. Kaya ang ginawa nila, mga kapatid, kasi ninakaw nila yon, ang ginawa nila, binalik, sinakay nila sa baka at pinaalis nila, mga kapatid. Yung baka, mga kapatid, hinatid yung Ark of Covenant papunta doon sa Israel. At nung binalik yung Ark of Covenant, mga kapatid, tuwang-tuwa si David because that Ark of Covenant symbolizes the presence of God. Nandun po yung presensya ng bugtong at buhay. Kung nasaan yung Ark of Covenant, nandun yung presensya ng bugtong at buhay na Diyos. Sa tuwa po ni David, mga kapatid, sumayaw po siya. At sa kanyang pagsayaw, mga kapatid, ay parang may sayad na si David kasi nahubad na yung damit sa sobrang tuwa niya. At yung asawa niya, mga kapatid, ay sinaway siya at sabi niya, para kang si Raulo, hari ka, ba't ka sumasayaw-sayaw dyan? At sabi ni David, hindi ko mapigilan yung sarili ko. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. At dahil nga po sinaway, si Melka, mga kapatid, yung asawa ni David, nung sinaway niya ang sugo, mga kapatid, mula ng araw na yon, siya po ay isinumpa ng Diyos at hindi na po siya nagkaanak na muli. Hindi siya nagkaanak. Yan po ang nangyari sa kanyang kapatid. Kaya, yun po ang gagawin, mga kapatid. Naalala ko one time, nung si Willie Rebellion ay merong tinulungan na tao, ay talagang maraming nagalit sa kanya. Naalala mo, nung namatay si Cory Aquino, lahat ng tao ay nalungkot. At siyempre, si Willie Rebellion, mayroon siyang programa tanghali sa ABS-CBN pa noon. Siyempre, pag may programa ka, masaya yung wawawin eh. Masaya sila doon. Marami nagalit. Bakit pinagpatuloy niyo yung wawawin? Kita mo namatay nga si Cory. President pa si Cory noon. Nung namatay, talagang, sila sabi ni, ano magagawa natin? Marami akong taong tinutulungan. Yan po ang sinabi ni Willie Rebellion. Kaya kahit anong aksyon dito sa loob ng church, pag mayroon tayong gawain, wag lang po kayong tumunganga. Dapat mayroon po kayong magagawa. Wag niyong deadmahin. Pag nakita mo na mayroong hugasan na plato, huwag mo nang antayin kung sino maghugas yan. Kung wala kang ginagawa, hugasan mo na, huwag mo nang antayin na utusan ka pa. Yung wala kang pakiramdam. Alam mo yung ahas, mga kapatid, kahapon ay dinalaw ko Sister Neda, at habang dinalaw ko siya doon sa hospital,
ay nanonood kami sa TV at nakita namin yung ahas. So nagkwentuhan kami tungkol sa ahas. Sabi ko, alam mo yung ahas na yan, wala ho siyang mata, wala rin po siyang tenga. Okay? So paano niya nalalaman na may tao, na mayroon siyang kalaban? Ang ginagamit lang po ng ahas ay yung pakiramdam niya. Lahat kahit kunting galaw mga kapatid, nararamdaman ng ahas yan. Napakalakas po ng pakiramdam niya. Tayo mga kapatid ay dapat ganun din, malakas ang ating pakiramdam. Mayroon pong kwento mga kapatid tungkol sa isang kapatiran na dumalaw doon sa bahay ng kapatiran na sabi niya, Brad, kain ka muna dito, huwag ka na tumuloy sa inyo, dito ka na kumain sa bahay, tanghaling tapat. Dito ka na kumain. At kumain siya, huwag ka mag-alala Brad, maraming pagkain. Nung naghanda na ng pagkain mga kapatid, nilagay doon sa hapag niyong pagkain, nilagay doon yung fried chicken, sarap. Nung kinakain na nung bisita, kasi yung chicken, left and right yan. Sabi nung mga anak, sabi niya, pa, binaliktad na pa. Sabi niya, hayaan mo lang yan. Ha? Di ba ganun tayo mga bisita, bigay lahat. Di ba? Tapos sabi nung ibahay, sabi niya, mahal-mahal pa naman ang kilo ng bigas ngayon. Sabi niya, oo nga, pandemic. Mga kapatid, minsan, kailangan mo yung gamitin yung pakiramdam mo para malaman mo kung ano nangyayari sa paligid mo. At ito po yung nangyari dito mga kapatid, kailangan mong maramdaman lahat. Mayroon tayong tinatawag na passionate, passive, strong, and passionate, strong. Ano ba itong passionate, strong mga kapatid? Pag mayroong mga palaro, mayroong gawain, dapat nakikiayon ka. Huwag kang yung parang wala ka sa sarili mo. Yung passionate, strong naman mga kapatid, be strong with purpose. Yung passionate, strong, mayroong dahilan, bakit ka malakas? Karamihan sa atin mga kapatid, pumupunta ng gym para magpalaki ng katawan. Pinagpapawisan. Imagine, nagsasayang ng lakas yun para sunugin yung kanyang mga taba. Di ba? Pero yung mga kapatid natin na iba naman, pag nagpapapawis, saan pumupunta? Pumupunta sa garden at nagtatanim ng kamote. After 1 month, mayroon ng kamote, mayroon ng talbos, mayroon kang anihin. Pero sa Manila, pag nag-gym ka, pawis lang lumabas sa'yo, wala ka namang aanihin doon. Dapat may purpose ka. Bakit ka nagpapalaki ng katawan? Kailangan may purpose. Ano pa? Binigyan tayo ng lakas ng bugtong at buhay na Diyos na mayroong dahilan. Ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos sa Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is our strength. Ang ating kagalakan ay siyang ating lakas sa Panginoon. Okay? Kaya pag pupunta ka ng church, pag nagsisimba ka sa church, kapag ikaw ay pupunta dito, dumadalo ka, lumalakas yung pananampalataya mo. The joy of the Lord is our strength. Pumunta ka ng simbahan, kasi pag hindi ka nagsimba, pag pinigilan mo na, pinabayaan mo yung pagsisimba mo, hindi ho lalakas yung pananampalataya mo. Why? Because the joy of the Lord is our strength. Pag pumunta ka ng church, yun po ang nagpapalakas ng pananampalataya mo sa ating bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kaya minsan pag sinabi natin, sige na, kanta na tayo. Kanta. Ayaw kumanta. Punta na kayo sa harap. Group singing daw, masinging. Ayaw din kumanta. Walang participation. Karamihan ho, ganun nangyayari. Dapat maging creative din sa worship. Kasi alam nyo minsan, pag nakita ko yung sa iba, pag nag-worship, ganito, ito, dasal. Pagkatapos, welcome. Pagkatapos, kakanta. Tuwing Sabado ng ganun ang ginagawa mga kapatid, ano mangyayari sa church? Palagay ninyo. Sabi niya, hindi naman tinuro ni Father Lahi yan. Pansinin niyo mga kapatid, pag ganun ang ginagawa ninyo, paulit-ulit na ginagawa niyo, ano mangyayari nun? Mabuboring na kayo kasi ganun ang ginawa ninyo eh. Wala nang bago. Punta ka ng church, kanta lang ng kanta, paulit-ulit lang yon. Walang bago. Tingnan niyo ko pag pumunta dito, yung mga dating awit ni Father Lahi, hindi niyo rinig, maririnig niyo ngayon. Luma na sa amin yon, pero bago sa inyo. Laging mayroon kang pinipresent na kakaiba. O, anong gawin ko lang? Minsan, gawin mo na lang, pagdala ko ng latigo. Okay, worship! Tak! Pag ayaw mo mag-worship ha? Tak! Diba? Diba, kakaiba itong worship na to ha? Mag-create ka ng something kakaiba. Dapat creative.
Alam mo mga kapatid, tayo nilikha tayo ng Diyos being a dominant person. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi nating dominant person, ibig sabihin na tayo, isinila sa mundo nito, gusto natin na tayo lagi ang nasusunod. Sa Bisaya, kita permihawod. Tayo ang boss. Natural talaga sa tao yan mga kapatid because God created us that way. Yun dahil pag ginawa tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Iniisip lagi natin tayo ang tama. Hindi natin napapansin na sa iba pala, bali na pala yung ginagawa natin. Why? Because we think that we're always right. Pero tanggapin natin mga kapatid, kahit tayo na yung pinakataas, mayroon pa rin mas mataas sa atin. Tama? Kapag sinabi mo na, wala kaming sinusunod na iba, wala kaming leader, si Father Lahi lang kami. Sa ayaw at sa gusto mo, tanggapin mo ang katotohanan na kahit wala na si Father Lahi, at sabi mo kay Father Lahi ka, mayroon ka talagang sinusunod na mas higit pa sa'yo. Mayroon pa talagang higit sa'yo. Mayroon isang lalaki nagyabang, sabi niya, ako ang leon dito. Tapang-tapang niya. Mamaya, tinawag siya ng asawa niya, Guryo, uwi! Sabi niya, uy, akala ko ba ikaw leon? Sino yun? Yun ang may-ari ng leon. Lagi hong mayroong mas nakakataas pa sa atin mga kapatid. Dumadating talaga yung time na napapasunod tayo. Ibig sabihin, ayan, nakakita rin siya ng katapat niya. Nakakita rin siya ng katapat niya. Mayroong isang leon mga kapatid, yun ang ginawa niya. Lahat ng mga hayop, tinatanong niya. Sabi niya, sino matapang nito? Sabi niya, ikaw. Tuwang-tuwa siya. Lahat ng tinatanong niya. Sino matapang nito? Tinatanong niya yung unggoy, yung girafe, yung usa, lahat tinatanong, walang makapalag sa kanya. Ngayon, dumaan yung elepante. Pagdaan ng elepante, sino matapang nito? Nagalit yung elepante mga kapatid. Hinawakan, binalibag siya doon mga kapatid. Binalibag siya. Sabi ng leon, sabi niya, nagtatanong lang naman ako, hindi mo naman siguro kailangan maging bayolente. Hindi naman siguro masama magtanong. Hindi naman masama magtanong. So yun po mga kapatid, dumadating yung time na mayroon ka talagang katapat. Palakpakan natin bugtong po na Diyos. Sa worship natin mga kapatid, kapag tayo yung kumakata, ibigay mo yung pinaka-the best mo. Pag kumanta ka, sumayaw ka, ibigay mo yung the best mo. Alam mo, kahit nga sa bahay, kapag nag-worship kay Mother Bing, hindi mo talaga mapigilan yung katawan ko na gumalaw. Because I was created that way. At yung mama ko, ayaw niya yung, gusto niya pag nag-worship kami, nakatayo lang kami ng ganun. Bawal gumalaw. Kaya ako mga kapatid, siyempre ako ay dancer. Sanay akong sumahi. Pag nakarinig ako ng tugtog, talagang mapapapadyak. Talaga ako mga kapatid. Gusto ko yung pagkanta, gusto ko yung pagpuri sa bugtong at buwan ni masaya. Gusto ko lagi masaya mga kapatid, palakpakan ng bugtong at buwan na Diyos. Kaya pag sinabi nyo, itaas ang mga kamay. Sabi naman ganun. Taas ang kamay. Sabi ganun. Sigaw. Ayaw sumigaw. Walang participation mga kapatid. Ayaw gumalaw. Pero pag manood ng laban ni Pacquiao, anong ginagawa? Sigaw ng sigaw. Yung iba nga inaatake pa sa puso. Yung iba namumula. Di ba? Namumula pa. Kaya nasubukan na ba ninyo magalit kayo na namula kayo? Yung galit na galit kayo, namula na kayo sa galit? Naranasan ninyo yan? Naranasan ninyo yung galit na galit kayo? Na namula na kayo sa galit? Ngayon ang tanong ko, nasubukan na ba ninyo namula kayo sa worship? Nasubukan na ba ninyo mag-worship kayo na hinimatay kayo? Naalala ko one time nung nag-concert kami sa Osami City, Brother Gilbert, siya ang kumanta. Way katandi nimo. Wala kang katulad na kanta. Yung kanta kung wala kang katulad, mataas yun. Nung kinanta ni Brother Gilbert yun, sa sobrang taas mga kapatid, hinimatay siya. Sobrang taas talaga mga kapatid. Isipin nyo yan. Hindi pa kayo dumating sa punto na gano'n, hinimatay kayo sa sobrang pagpupuri sa bugtong ito. Hinihimatay kayo. Lalo na po, meron akong kakilala na back to Christ. Kapag sinisigil mo na yung utang, Brad, sis, pwede na bang maningil ng utang? Hinihimatay ka agad. Paano ka pa maniningil? Tuwing sinisigil mo, hinihimatay. Tapos lumalabas ulit, parang ikaw pang may kasalanan, parang guilty na guilty ka kasi naniningil lang naman ako ng pautang. Sabi niya, paano na yung asawa ko? Hinimatay na yan. Kasalanan mo yan pag namatayan. Tumatawa si Mother Bing. Kilala niya siguro yun. Ganun po mga kapatid.
Paglaban ni Manny Pacquiao, sige, suntukin mo! Sige, suntukin mo! Tumatayo pa. Tuwang-tuwa nung lumaban si Catriona Gray. Yung lumaban si Catriona Gray sa Miss Universe, nung tinanghal na siya ang nanalo, mga kapatid, yung mga bakla nagsisigawan, yung mga tao nagbunyi nung manalo siya, sigawan talaga. Pagdating sa simbahan, anong nangyari? Mayroon ba kayong ganong klaseng excitement na yung nagagawa ninyo doon sa labas, nagagawa din ninyo dito sa loob ng church? Na excited kayo na purihin ang bugtong at buwan na Diyos? Pagdating ng simbahan, wala kayong kabuhay-buhay. Pagdating doon sa labas, ang saya-saya ninyo. Dapat dito, mas masaya tayo, mga kapatid. Pag sinabi mong attack, sabi mo, takas, retreat, atras. Wala. Dapat tayo, mga kapatid, ay tuloy-tuloy ang ating laban. Wala na talaga tayo magawa. Halimbawa ikaw, o yung worship mo ay talagang nakontento ka na sa ganyan, ang level ng worship mo, na nakatayo lang kayo ng gano'n, tapos nagaganon lang kayo, wala na kayong ginagawa, inyo yan. Wala na kaming magagawa. Siguro ganyan na talaga kayo. Pero dito sa Maoy, mga kapatid, nakikita ko kayo, masayahin kayo rito. Kahit kasi siguro ayaw nyo na kahit dito, mga kapatid, nakikita ko, karamihan ng kanta, kinakanta nyo dito, puro mabibilis. Hindi ako nakarinig dito na may kanta na mabagal. Kahit kayo mabagal, mabilis pa rin pagkanta ninyo. At yan po nangyari, mga kapatid. Papayag ba kayo na tuwing Sabado, yung awit na kinakanta nyo, yun at yun na lang? Alam mo, pag tinawag ko si Mother Bing, pag sabi niya, anong kakantahin mo? Diba? Alam mo, sabi ni Mother Bing, ang awitin ko bukang liwayway. Tuwing Sabado, ang kinakanta ni Mother Bing, bukang liwayway. Kaya pag tinawag ko, Mother Bing, ikaw nang mawit. So, yan, bukang liwayway na naman awitin yan. Tapos pag kinanta ng iba, ano mangyari? Sabi niya, sis, wag mong awitin yung kanta ko yan. Mamaya ka na umawit niyan. Naka-receive na agad yung kanta. Kukontratahin na yung kapatid, ano bang kantahin mo? O wag yung kanta ko, akin yun ha. Wag mong awitin yun. Kasi yun lang talaga yung kanta niya. Pwede yung mga kapatid, marami hong awit yan si Padre Lahi na hindi pa ninyo na-awit. Subukan nyo kaya awitin yung iba. Subukan nyo kaya awitin nyo ba yung hindi pa ninyo talaga inaawit. Gusto ba niyo tuwing Sabado, yun na lang ang awitin natin? Papayag ba kayo? Dapat sa worship, talagang namumula kayo sa pagpupuri sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Pedro Cristo makapangyarihan. Mayroong pagbabago. Now, pag-usapan po natin ang pagbabago. Nung nakaraang Sabado, mga kapatid, pinag-usapan po natin ang agila. Alam niyo, mga kapatid, yung agila, ipapanganak niyang muli. Yung buhay po ng agila, mga kapatid, nabubuhay po yung agila sa loob ng 70 years. Hindi na po lalagpas ang buhay ng agila. 70 years. After 70 years, yung agila po ay namamatay na. Pero bago siya dumating sa edad na 70 years, pagdating po ng agila ng 40 years old, ng agila. Ang agila po, mga kapatid, ay hindi na po siya makalipad, hindi na po siya makakain ng maayos, hindi na siya makapaghunting. Bakit? Yung kanyang kuko mahaba na, yung kanyang uso mahaba na, yung pakpak niya punong-puno na ng balahibo. Sobrang bigat na, Brad Mundeng, hindi na siya makalipad. So anong gagawin ng agila para siya ay mabuhay? Gagawin po niya, mga kapatid, aakyat siya doon sa bato. Pagdating doon sa taas, yung nguso niya, ipapalo niya doon sa bato. Masakit yon. Pero kailangan niyang gawin. Kasi ginagawa ng ibang agila, hinahatiran na lang siya ng pagkain doon. Kung yung pagkain na yun ay kinain ng agila, forever po siyang magiging inutil. Nagiging inutil po ang agila. Kawawa po siya, mga kapatid, pag kinain niya yun. Kasi, pag kinain niya yun, hindi na siya maghunting ng pagkain niya. So, ang gagawin niya, ipapalo niya yung nguso niya sa bato. Para yung nguso niya na mahaba, mababali yun. Pag nabali yan, mga kapatid, ang sunod naman niya, yung kanyang kuko na humaba na, ipapalo niya rin yun, mga kapatid. Ipapalo niya, tapos para mabali yung kuko niya. Pagkatapos, ang gagawin naman niya, kapatid, unti-unti niya, pag tumubo na yung uso niya, mga kapatid, yung kanyang mga balahibo sa kanyang pakpak, isa-isa niyang tatanggalin yun, mga kapatid. Dahil pag hindi niya tinatanggal yun, Barbunding, hindi siya makalipad. Kapag tinanggal niya na yung mga balahibo, yung unti niyang tinatanggal, lulusong siya sa tubig, sa ilog, pag akyat na naman siya doon sa bato, hindi na siya makalipad. Pag lusong niya doon, mga kapatid, tanggal na naman niya yung kanyang mga balahibo, mga kapatid. Pagkatapos niyang matanggal yon, gagawin ng agila,
yan po ay papahiran niya ng langis. Yung agila po, kapatid, siya yung ibon na may langis sa katawan. Dito po sa may bandang puwitan niya, nagre-release po ng langis yung agila, at yung langis na yon, ipinapahid niya sa kanyang katawan. Araw-araw, pinapahiran niya ng langis yung kanyang pakpak. Kaya pag lumipad ang agila, kahit napakalakas ng ulan, hindi ho nababasa yung pakpak ng agila. Bakit? May langis po yun. Alam mo yung anong halaman dito, yung gabi, yung kita mo yung gabi? Pag nababasa ng ulan, gabilog, tapos tuloy-tuloy lang. Hindi nababasa. Ganon po yung agila. Napakaganda ng agila, di ba? Yung langis na yan, mga kapatid, it symbolizes the Holy Spirit. Pinapahid niya sa katawan niya araw-araw. Kasi po yung pakpak na agila, pag hindi ho niya inalagaan yung pakpak niya, pag nasira yung pakpak niya, hindi na po maayos yun. Forever nang masisira yon. Kaya, from 40 years, 40, 50, 60, 70, bibigyan po siya ng panibagong 30 years ng bugtong at buhay na Diyos na mabuhay uli agila, lilipad yan at papailang lang. Yan po ang gagawin ng agila, mga kapatid. Palakpakan po natin. Yan po ang gagawin niya. Kaya napakagaling po nito agila, mga kapatid. Ano po matutunan natin dito, mga kapatid? Ang agila, ipinapanganak muli. Dapat tayo ay pinapanganak din muli, mga kapatid. Sabi ng iba, Brad, simba ka na. Ayoko. Kay Father Lahi lang ako. Saka na ako magsisimba. Pag nandiyan na si Father Lahi. Mga kapatid, kailangan mong ipanganak muli. Kailangan mong maging katulad ng agila. Huwag kang manatili sa nakaraan, ipanganak kang muli, mga kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Yan po ang gagawin ng kapatid. Kailangan mayroon po tayong babayguhin sa ating sarili para po tayo ay magtagumpay. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Dito po sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Kaya tayo po, mga kapatid, huwag natin sayangin yung lakas natin. Huwag natin sayangin yung lakas natin. Sino ba sa inyo laging busy? Maraming ginagawa. Pag niyaya mo, sorry, wala akong time. Pag niyaya mo simba, walang time. Wala kang panahon sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, mga kapatid, si Solomon po ang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa na ipinanganak maliban sa bugtong at buhay na Diyos. At ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, wala nang ibang tao pa na pwedeng kasing talino ni Solomon. Ilisipin mo, mga kapatid, si Solomon, pati yung salita ng langgam at gagamba ng ipis na intindihan niya. Ganon po katalino yung si Solomon, mga kapatid. Talagang binigyan siya ng talino ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi ho ni Solomon, Ecclesiastes chapter 12 verse 8. Ito po yung pinaka-final na sinabi ni Solomon sa kanyang buhay. Bago po siya namatay, ang sabi niya, meaningless. Meaningless. Everything is meaningless. Lahat to ng kalayuan, mga kapatid, sinubukan ho ni Haring Solomon, at sabi ni Haring Solomon, walang kwenta ang lahat ng bagay. Pinakamatalinong tao yan, ha? Lahat na ng mga bagay walang kwenta. All things is meaningless. Minsan, yung mga magulang, pag may pinapaaral ka na anak, Brad Bonding, pag dati na lang tuition fee, bayad ka dito, bayad ka doon. Yung pinagpaguran mo sa kupras, pagtingin mo, wala na, naipang-tustos mo na sa tuition ng anak mo. Pero yung anak mo naman nakapagtapos, kahit maubusan ka ng pera, masaya ka. Alam mo kung bakit? Kasi yung anak mo na pagtapos mo. Nagpagod ka man, pero alam mo na mayroong bunga yung pinagpaguran mo. Hindi ka nagsayang ng lakas. Yung iba naman, ng mga magulang, pinapaaral yung mga anak. Akala niya nag-graduate na yung anak niya, hindi pala nag-aral. Nagbulakbol, naglaro ng Dota. Akala niya graduate na yung anak niya, hindi pala graduate, hindi pala nakapag-aral. Merong isang taga-bundok ni Tibo, pinaaral ng magulang ng dato, yung pinaka-chipte nila, pinaaral sa Manila, hindi man nag-aral. Dumating na yung akala ng magulang niya, graduate na siya. Pag-uwi niya doon sa bundok, siyempre wala man siyang alam kasi di man siya nag-aral. Tumayo siya doon sa harap ng kapatid, sabi niya, ABCDEFG, palakpakan yung katribo niya, ang galing-galing, ang talino-talino. Akala nila yun na yung natutunan niya doon, ABCDEFG. Ang talino-talino ng anak mo.
Siyempre, wala man sila alam, wala man nakapag-aral doon. Siya lang. Akala nila matalino na yon. Kung tayo ay maging may lakas, mga kapatid, dapat mayroon tayong lakas na may dahilan. Bigyan mo ng dahilan yung lakas mo. Dahil yun ang destiny mo. Maging malakas ka sa assignment mo. Kaya tingnan mo yung ahas. Ang ahas, mga kapatid, pag kinain ka ng ahas, buo. Pagkatapos pag kinain ka ng ahas, kahit abutan pa ng 1 buwan yan, kahit hindi siya kumain, kakainin ka niya ng buo. Bakit? Pag mayroong ginawa ang ahas, talagang buong-buong ginagawa niya. Tayo, mga kapatid, pag mayroon tayong ginawa, dapat buo rin ang ating pananampalataya, buo yung ating ginagawa. Huwag mong gawin yung isang bagay na nagdadalawang isip ka. Dapat buo yung iyong pananampalataya, mga kapatid. Be strong. Huwag ko kayong maging malakas nang walang dahilan. Bakit yan nagpapalaki ng katawan? Wala lang. Gusto ko lang maging macho. Mayroon pong dahilan, mga kapatid. Sabi ko, kumadaribing kanina, pag inisip ko mayon, ano bang pwede natin gawin sa Mauyon? Sabi ko, ang Mauyon ay maging sentro ng recreation na lahat ng mga bata sa buong mundo pupunta sa Mauyon para mag-enjoy sila. Ang Puerto Princesa, the sports capital of the Philippines. Ang Baguio, the summer capital of the Philippines. Diba? Ang Cagayan de Oro, the city of smile. May kanya-kanyang mantra ang bawat lugar, mga kapatid. Kaya pag nakikita ko dito sa Mauyon, sabi ko, ang Mauyon ay isang lugar na kung saan ang mga bata ay mag-i-enjoy. Kaya dito sa likod, mga Brother Bing, itong compound na ito, maglalagay tayo ng, ano yan? Tawag yan? Yung mga laruan ng mga bata. Park ng mga bata na mag-i-enjoy sila. Isipin mo rin, minsan ka rin naging bata. Ipupunta mo, dati, pag mayroon kang mga anak, sasama mo ng SM, mamamasyal sila doon. Saan pupunta? Pupunta ng McDo. Anong gagawin sa McDo? Dahil yung bata gustong maglaro. Tapos yung tatay naman sasama. Habang nag-aantay, anong gagawin mo? Mag-order ka. So ano mangyari? Mas malaki pa yung kain mo sa anak mo. Sino nagdala sa'yo doon? Yung anak mo. Kaya napakagandang marketing ng McDo. Doon pupunta yung mga bata. Itong si Isaac, malakas siya. Pangalawa, he's a man of vision. Mayroon siyang pananaw. Bakit? Pag mayroon siya nakita isang bagay, nakikita niya kaagad yung potential. Alam niyo noon ng panahon, mga kapatid, pag tumingin kayo sa cellphone ninyo, lahat ng mga tinatype niyo dyan, anong tawag niyan? Yung Google. Di ba? Pag mayroon kang hinahanap, Mother Bing, saan ka pupunta? I-Google mo. Noong nag-umpisa po yung Google yung mga kapatid, nasa mga bata pa yung gumawa niyan. Alam niyo ilang taon ang gumawa ng Google na yan? 20 years old. Ang ginawa ng bata na ito, mga kapatid, nanghingi sila ng tulong sa mga negosyante. Bigyan sila ng kapital, mag-start ng business. Ano nangyari sa Google ngayon, mga kapatid? Pumutok. Hanggang ngayon, ginagamit natin yung Google, mga kapatid. At pag tinignan mo yan, mga kapatid, sa pinaka-top 10 na pinakamayaman na kumpanya, sa top 10 most richest company in the world, kasama po yung Google dyan, mga kapatid. Dahil naroon silang nakikita na hindi natin nakikita. Tanongin mo yung kapatid mo, kapatid, may pangitain ka ba? Ano bang nakikita mo? Pag nakikita ko mga back to Christ, mga kapatid, hindi ko yung nakikita yung mga tao na tayo-tayo lang. Nakita ko iba-ibang lahi ang pupuri sa bugtong at buhay na Diyos. Buong mundo. Yan po ang nakikita ko, mga kapatid. Yan po ang nakikita ko. Malawak po yung pangitain ko sa back to Christ, mga kapatid. Pag nakikita mo ang Mauyon, sabi ko, pag nakikita ko yung Mauyon, gusto ko ilagay dyan sa harap. Walang imposible sa bugtong at buhay na Diyos. Gusto ko nakalagay dito yan sa harap. Na tuwing tumitingala ka, nakikita mo, walang imposible sa bugtong at buhay na Diyos. At makikita mo, Mauyon, ng kapatid, ay magiging isang modelong simbahan ng back to Christ sa buong Pilipinas. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Ayun sa Kristong Kapanginoon. Mayroon pong pangunawa itong si Isaacar, mga kapatid. Minsan po, mga kapatid, nagkakamali tayo. Mother Bing, minsan mayroon kang pinapasok na negosyo, nalugi ka. Sabi ba, sayang, ba't ako nung pasok doon, nalugi tuloy ako. Kasi wala kang discernment. Bago mo daw pasukin yung isang negosyo, manalangin ka daw muna sa bugtong at buhay. Kapag pananalangin mo bugtong at buhay, mayroon po akong negosyong papasukin, tulungan mo. Ito ba, negosyo na ito ay para sa akin o hindi? At gagabayan ka ng bugtong at buhay na Diyos. Dapat, alam mo ang mangyayari
sa hinarap. Hindi yung, paano nangyari yan? Wala kang maisagot. Jeremiah chapter 29, verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. Ito yung plano ng bugtong at buhay ng Diyos. Alam ko ang plano ko sa iyo. Gusto kitang palaguin. Hindi kita sasaktan, bibigyan kita ng pag-asa. Bibigyan kita ng bukas. Hindi naman yan gagawin ng bugtong at buhay ng Diyos. O, Pilipino ka, taga-Palawan ka. O, mula ngayon, hanggang sa pagtanda mo, mahirap ka. O ikaw, yung mukha mo, hindi ka bagay maging mayaman. O ikaw, mahirap ka. Hindi yung ganun ang bugtong at buhay ng Diyos. Nung isinilang ka sa mundong ito, mga kapatid, ang plano daw ng bugtong at buhay ng Diyos, na mag-prosper ka. Na magtagumpay ka. Yan ang plano ng bugtong at buhay ng Diyos. Kaya ang gawin mo kapatid, pag ikaw ay nanalangin, sabi ng bugtong at buhay ng Diyos, bigyan mo lang ako kahit konti, ni katiting lang. Makita ko lang, hinarap ko, Panginoon. Ano ba? May kinabukasan ba ako dito? Just give you a little hint. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, si Imelda Marcos, kung alam niyo Imelda Marcos, si Imelda Marcos mga kapatid ay naging binibining Pilipinas ata, si Imelda Marcos. One time, pumunta siya ng Senado dahil nandoon yung kanyang pinsan. Pagdating niya doon, nakita niya si Ferdinand Marcos. Nung makita si Imelda Marcos, si Ferdinand Marcos, bigla niyang nilapitan si Imelda Marcos. Sabi niya, I think I saw the love of my life. Ikaw yon. And I know that you will become a wife. Sabi niya ng gano'n. Dinirect niya si Imelda Marcos. Sabi niya, sagutin mo lang ako ngayon. Sabi niya, ba't kita sasagutin? Hindi nga kita kilala. At hindi ka naman naliligaw sa akin. Bakit kita sagutin? Sabi niya, sagutin mo lang ako ngayon at araw-araw kitang liligawan. Tapos umalis na si Marcos. Noong dumating yung pinsan niya, sabi ni Imelda, sino yung lalaki na yon? Sabi ng pinsan niya, yan, si Senator Ferdinand Marcos. Tanga lang ang babaeng hindi magpakasal dyan. At yan po ang dahilan mga kapatid, ay nag-asawa sila. Sabi niya, nag-asawa si Imelda Marcos at saka si Marcos mga kapatid. At alam niyo ba mga kapatid, bago ho sila naging magkasintahan, itong si Imelda Marcos ay ipinagkasundo ng pamilya nila at ng pamilya ng mga kay Noynoy. Kasi si Imelda Marcos at si Noynoy magkaibigan sila. Ay nagkataon lang na mas nauna si Marcos na nanligaw at sila nagkatuluyan. Kaya mayroong rivalry sa dalawa mga kapatid. Now, bakit ko nasabi ito? Kasi yung mga kapatid, sabi ni Marcos, you are the woman of my dream. Nakita na kita. I saw you in the future. Palapakan na bugtong buhay na Diyos. Mayroon ng plano ang bugtong at buhay na Diyos sa'yo. Alam mo mga kapatid, huwag ho ninyong hayaan na kung ano ang sitwasyon mo ngayon, ang siyang magdidikta ng kinabukasan mo. Pag sinabi mong mahirap lang ako, huwag mo isabihin na forever ka na lang mahirap. Hindi ho sa lahat ng panahon maghihirap ka. Sa may kasabihan tayo mga Pilipino, ang hindi lumingon sa kanyang pinanggalingan ay, anong arugtong? Ang hindi lumingon sa kanyang pinanggalingan ay, ang hindi lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makarating sa kanyang paruroonan. Yan po mga kapatid. Hindi kung ano yung nakikita mo, kundi kung ano yung nakikita mo. Ano ibig kong sabihin mga kapatid? Pag tumingin ka sa kanding, hindi na kanding nakikita mo, kaldereta na. Pag nakakita ka ng harina, ang nakikita mo, gluten. Ganun po mga kapatid. Hindi ko ano nakikita mo, biyan. Pag mekaniko ka mga kapatid, pag makakita ka ng mga lumang sasakyan, ang nakikita nila, bulok na sasakyan, pero nakikita mo, anong tawag yan? Remodel na sasakyan. Mayroon kang mga nakakita ng ganon. Pag nakikita ka ng mga bahay na mga luma, naisip mo, ipaparenovate ko to at ibebenta ko na mas mahal. Ganon po mga kapatid. You see things beyond. Hindi lang yung ordinaryong nakikita mo mga kapatid. Sabi ni Apostle Paul, Ephesians chapter 1, sabi ni Apostle Paul, may the Lord give me the eye of the Spirit. Why? So you will see it. Sabi ni Apostol Pablo, sana bigyan ako ng Panginoon ng mata ng Espiritu para makita ko ang dapat kong makita. Mayroon kang forecast.
Mayroon kang nakikita na mayroon kang future. Mga kapatid, palakpakan natin bugtong buwan na Diyos. Ha? Kaya sabi ko sa Bible, nung binibless na ni Jacob yung kanyang anak, ito hong si Isakar ay ilintulad niya sa isang donkey o asno. Pilipinas, mga kapatid, ang ating national animal natin dati ay kalabaw. Ngayon ay naging Philippine eagle. Yan yung national bird natin. Ito namang ang Amerika is American bald eagle. Sa Russia, bear. Iba-iba ho ang kanilang ginagamit na mga hayop. Sa Puerto Princesa, peacock. Yan po, mga kapatid. Itong si Isakar, sa tribe nila, donkey. At itong mga donkey, mga kapatid, mayroon ito yung kakaibang tunog. Maingay yung donkey, maingay yan. Ang tawag yan is bray. Pag naglalakad yung donkey, nag-iingay yan. At alam mo bakit nag-iingay ang donkey? Kasi habang naglalakad yung donkey, nag-iingay siya kasi gusto niya, yung kalahi niya, baka makasalubong niya, malaman niya. They are communicating doon sa mga kalahi niya kung makasalubong. Yan po, mga kapatid. At yung donkey, mga kapatid, mas malaki yung tenga niya kaysa sa kabayo. Kaya yung malayo, mga kapatid, naririnig ng donkey kasi malaki yung tenga niya. At yung paa niya, mga kapatid, matibay yan. Matibay yung donkey. Kaya, alam mo, mga kapatid, pag ang donkey palit-lit na yan, pag kinagat ka niyan, kaya niyang putulin yung paa mo. Yung donkey. Kaya nung pinanganak yung bugtong at boy na yun, saan siya nakasakay? Sa kabayo? Hindi, sa asno. Kasi yung kabayo, matangkad yun. Pag nalaglag si Mary doon, talagang laglag bata talaga. Ang donkey maliit. Doon po siya pinasakay, mga kapatid. At naalala mo, kapatid, si Samson sa Bible, nung pinatay niya yung mga Palestine, mga kapatid, ang ginamit niya po, mga kapatid, yung armas ni Samson, yung panga ng asno ang ginamit niya. Pinagpapatay niya yung mga Palestine. Pangalan ng asno ang ginamit. Ginawa niyang armas yung donkey, mga kapatid. At si Muhammad, si Prophet Muhammad ng mga Muslim, pag sila nagpipray, yung mga Muslim, pag may dumaan na asno sa harapan nila, kailangan nilang ulitin yung kanilang dasal. Kasi hindi daw makapasok sa langit yung dasal nila kapag dumaan yung donkey. Yung paniniwala ng mga Muslim. Kasi yung donkey daw, yan daw ay sumisimbolo kay Satanas. Pag dumadaan daw yung donkey sa harapan nila, ibig sabihin, meron siyang nakikita na kakaiba. Kaya purihin po natin ang bugtong at bali. Yan po mga ugali ng mga donkey. Maasahan yung mga donkey. Now, ibig po sabihin ng Isakar o Yesakar. Ang ibig sabihin ng Yesakar is mayroong reward. May gantimpala. Pati yung kanilang kalayaan ay magpapaalipin sila sa iyo. Hindi nila tinialintana yung hirap, ang iniisip nila yung gantimpala. Di ba, Palmuding? Pag nagbuhat ka ng mga kupras, hindi mo iniisip yung bigat, yung init, yung layo. Ang iniisip mo, pag nabenta mo yung kupras, pera. Mayroong reward. Kaya yung mga Isakar, handa silang magpaalipin, magpaalila. Basta yung reward ay makukuha nila, mga kapatid. Pangatlong ugali ng mga Isakar. A man of unwavering conviction. Hindi natitinag yung kanilang paniniwala, mga kapatid. Sabi ni Jacob sa Genesis chapter 49, 14-15, sabi ni Jacob, si Isakar ay katulad ng asno. Kahit magtrabaho siya na parang kalabaw, natutuwa sila dahil alam nila at the end of the day, mayroong reward. Hindi lang niya nakita yung oportunidad, talagang kinukuha niya yung oportunidad. Yung iba naman, inaantay na lang kung ano ang dikta ng langit. Gusto mo yumaman. Paano ba? Bahala ng Diyos sa akin. Hindi nang pwede magtunganga ka lang dyan, mga kapatid, tapos bilang may nahulog na ginto galing sa langit, ay, salamat Panginoon, naalala mo pa pala ako. Hindi yung ganyan pamaraan ng Panginoon. Kailangan mo magtrabaho, mga kapatid. Sabi ng bugto at buhay na Diyos, Thy kingdom come. Thy kingdom come, Thy will be done. Matanggap nawa namin ang iyong kaharian. Pag mayroong kaharian, may kayamanan, wala. Mayroong kayamanan sa kaharian. 2 Corinthians chapter 6 verse 10, ang ating Panginoon na isang mayaman ay naging mahirap
upang tayo ay maging mayaman. Kaya nagpakahirap ang bugtong at buhay na Diyos at ipinako sa krus, nagpakahirap siya, pinanganak siyang mahirap, pinanganak sabsaban, hindi para maghirap tayo. Nagpakahirap siya para tayo ay yumaman. Sabi nga nila, hindi mo kasalanan ng ipinanganak ng mahirap. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo. Sabi mo sa katabi mo, yayaman ka. Sabi mo, yayaman ka. O sabi, hindi ako yaman. Mali yung grupong kinasukan mo, baka ibang grupo yan. Sabi mo, yayaman ka. Gusto ng bugto at buhay na Diyos na aasinso ang buhay mo. Saan ka ba makita, mga kapatid namin, nakalagay na ang asosasyon ng mga mahirap? Wala kang makita nun. Karami marinig mo, Millionaires Club, mayroon. Nung tumakbo si Erap ng pagka-presidente, anong sabi ni Erap? Erap, para sa mahirap. Wala naman siya pinangako sa'yo. Wala naman sinabi niya, bibigyan ka ng pera. Basta Erap, para sa mahirap. Hanggang doon lang yon. Magandang pakinggan, pero wala naman pangako na gagawin yun para sa'yo. Kaya ang gawin niyo, mga kapatid, kung ano narinig niyo dito, i-share mo sa iba. Kasi hindi mo naman natin pwedeng pangaralan lahat ng mga tao. Yung mga kilala nyo, hindi ko naman kilala. So, i-share lang inyo itong mga natutunan nyo, mga kapatid. Kaya, si Isakar daw, pag nakita niya isang bagay, ang nakikita niya, yung maganda, hindi nakita yung pangit. Mayroong isang hari, mga kapatid, during the time of Alexander, mayroong isang hari na talo sa digmaan. Sabi ni Haring Alexander, papipiliin kita. Ibibigay ko lahat ng kaharian mo, papatayin ko ang asawa at anak mo. Pili ka. Babalik ko sa iyo yung kaharian mo, pati mga tao mo lahat, babalik ko sa iyo. Alam mo ang sabi ng king? Sabi niya, buhayin mo lang yung aking asawa at anak at magpapaalipin ako sa iyo habang buhay. Nung marinig ni Alexander yung kapatid, sabi niya, binalik niya yung kaharian doon sa hari. At nung binalik niya yung kaharian doon sa hari, sabi ng asawa niya, sabi niya, honey, bakit? Nakita mo ba yung, sabi nung king, honey, nakita mo ba yung hari? Si Alexander? Sabi niya, bakit? Sabi niya, di ba ang gwapo niya? Sabi ng babae, hindi ko nakita si Alexander. Ang nakita ko yung husband ko that he was willing to die because of his love sa kanyang wife at sa kanyang anak. Yun ang nakita ng asawa niya. Kaya ito po, si Isakar, mga kapatid, ito yung nakita niya. Alam mo, mga kapatid, dito sa Back to Christ, kung nakikita ko na walang kinabukasan ng Back to Christ, hindi na ako mag-aksaya ng panahon dito, mga kapatid. Going to spend and waste my time. Pero nakita ko, mga kapatid, sabi ko, pag wala ang magandang leader dito sa Back to Christ, mawawala talaga ang Back to Christ. Mark my word, talagang mangyayari yan. Lahat ng yan, mga kapatid, mawawala lahat yan. Tandaan nyo, karamihan ng mga membro ng Back to Christ, puro karamihan yan matatanda. Kaya pag wala ho dyan si Pastor Lahi, mga kapatid, wala ding mangyayari dyan. At ngayon, mga kapatid, nakikita na natin yung mga sinasabi natin, unti-unti nang nangyayari, mga kapatid. Kasi matagal ko nang nakita eh. Alam ko na ang ending. Nagtiis man tayo, maghirap man tayo, mga kapatid, pero alam natin, ang ending nito ay maganda. Magkakaisa ang Back to Christ at maipapangaral natin ito sa buong mundo. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Parang isang kapatiran sa Mindanao. Sabi niya, Pastor, magpapadala ako ng ikapo. Sabi ko, sinong maghuhulog? Sabi niya, yung anak ko, Pastor. Sinong anak? Sabi niya, yung isa kong anak. Sabi ko, papalit-palit ka ata ang nagpapadala ng ikapo ninyo, papalit-palit. Sabi niya, Pastor, kasi yung mga anak ko, maliit pa lang sila, tinuruan ko na silang magbigay ng ikapo. Napakagandang concept yun, mga kapatid. Yung mga anak ninyo, huwag nyo lang basta bibigyan ng pera. Bigyan nyo rin ng values yung anak ninyo. Hindi lang basta tanggap ng pera. Dapat bigyan mo siya ng values. Na mayroong halaga yung pagbibigay mo ng pera at para saan yung pera. Na mayroong tatlong bahagi ng buhay nating mga nagbalik loob sa bugtong at buhay ng Diyos. Sabi po sa Romans chapter 12,
verse 1 and 2. Ito po ang sabi. Purihin ang bugtong at buwan. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kayaya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya at lubos na kalooban ng Diyos. Guhitan mo yung salitang lubos na kalooban ng Diyos. Minsan mga kapatid, binigay mo ng lahat, wala pa rin nangyari. Meron kang anak, pinaaral mo, hindi pa nagtapos, nag-asawa na. May mga ganun mga kapatid. Ano yung mga tatlong bahagi ng ating buhay mga kapatid? Number 1, pahalagahan mo ang sarili mo. Mark chapter 12 verse 29-31. Basahin na lang hunin nyo yan pag uwi nyo sa bahay nyo. At sabi po yan, ibigin mo ang Diyos ng buong mong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong puso. At ibigin mo yung kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pahalagahan mo ang sarili mo. Yung mga magulang na namatayan ng anak, anong pakiramdam? Sasabihin ng anak, Lord, ayaw ko na magsimba. Pinatay mo anak ko, Lord. Yung iba naman sabi, hindi kami Brad, simba tayo. Ayaw ko magsimba, wala si Father Lahi. Saka na ako magsimba, pag nandiyan na si Father Lahi. Kapatid, mag-move on ka na. Mag-move on ka na. Kaya tinan mo yung iba, ano nangyari sa mukha? Nakasimangot. Kapag ang mukha mo lagi nakasimangot, kahit si Becky Bello, hindi na pwedeng pagandahin yung itsura mo. Pangalawa, yung ano na una? Palagaan mong sarili mo. Pangalawa, mahalin mo yung iba. Lucas chapter 10 verse 33-35, ito po yung kwento ng Samaritans. Mayroon isang tao na hinold up. Noong unang panahon kasi mga kapatid, uso ang holdapan. Mayroon pong dumaang pare, may dumaang Libita. Hindi po pinansin yung taong hinold up. Mamaya may dumaan na Samaritan, siya ang tumulong doon sa hinold up, dinala niya doon sa hotel, pinagamot niya, binayaran niya, at sabi niya, kung mayroong kulang, babalik ako, babayaran ko. Siya ay nagkaroon ng habag sa tao na ito. Meron siyang habag. Iba yung awa sa habag. Yung awa mga kapatid, ay kawawa naman siya, walang kinakain. Naawa ka lang. Pero yung habag, ay wala siyang pagkain. Bigyan mo ng pagkain. Yan ang kaiba ng awa at saka habag. Yung awa, wala kang ginawa. Yung habag, naawa ka, may binigay ka. At ito po yung mga kapatid, mayroon siyang awa. Sabi niya, tulungan mo ako kapatid. Sabi niya, ay pagpalain ka na, walang bugtong at buwanis, bahala ka na dyan. At ang ginawa niya mga kapatid, nung dinala niya sa hotel, hindi niya iniwan, buong magdamag nagbantay siya doon. At kinaumagaan umalis siya, sabi niya, kung mayroon mang kulang, babalik ako, babayaran ko. Binayaran niya pa. Sino naniniwala sa inyo na time is gold? Mahalaga ang oras mga kapatid. Pero itong Samaritans mga kapatid, spend time. Binigyan ng oras, binantayan buong magdamag. Kaya mayroon tayong ginagawa mga kapatid, yung ating amuma, mayroon tayong feeding program. Nagpapakain sa mga bata, nagbibigay ng mga notebook, nagbibigay ng mga damit. Bakit natin ito ginagawa? Nagpapakain, nagbibigay ng bread, spaghetti. Bakit natin ito ginagawa mga kapatid? Nagsasayang lang ba tayo ng panahon? Nagsasayang lang ba tayo ng oras? Nagbibigay ng mga tsinelas? Alam mo mga kapatid, pag nasa medyo baryo-baryo ka, mayroong mga tao na hindi talaga nakabili ng tsinelas. Pag nabigyan mo ng tsinelas yan, halos ayaw nang asuotin. Halos ayaw na suotin mga kapatid. Yung iba, nangungutang pa, makatulong lang. Ganun po mga kapatid. At pangatlo, ang Diyos at ang kanyang kaharian. Matthew chapter 10, verse 17-20. Meron isang abogado lumapit sa bugtong at buhay na Diyos. Sabi, Panginoon, paano ako magkaroon ng kaligtasan? Sabi, sundin mo yung utos. Sabi, ginawa ko na yan.
Mula ng pagkabata ko hanggang tumanda ko, pero pakiramdam ko parang may kulang eh. Anong sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Ibenta mo lahat ng ari-arian mo, yung pera, ibigay mo sa mahirap, bumalik ka dito at sumunod sa akin. Anong nangyari sa kanya? Umalis yung mayaman, nakayukong ulo, malungkot na malungkot. Bakit? Mas mahal niya yung sarili niya, mas mahal na yung kayamanan niya, kaysa mahal niya ang Diyos. Minsan ganun nangyari sa atin. Mahal mo ang bugtong at buhay na Diyos, pero. Mahal ko ang bugtong at buhay na Diyos, pero. Doon tayo nasasabit sa pero, mga kapatid. Doon tayo sa pero. Mayroon siyang kayamanan, pero ayaw niyang i-give up. Ang sinasabi ng bugtong at buhay na Diyos ito, gamitin mo yung salapi mo, dahil mayaman ka, gamitin yung pera mo na yan, para palawakin ang gawain ng kaharian. Gawin mo yan. Ayaw niya magbigay. Malungkot siya, mga kapatid. Yung iba, ginib up ang kanilang trabaho para sa gawain ng Panginoon. May mga taong ganun, mga kapatid. Yung iba, ginib up yung kanilang mga anak. Ginib up yung kanilang gawain. Yung iba naman, ginigib up ang Panginoon. Huwag niyong i-give up yung pananampalataya niyo. Dahil sa anak niyo, dahil sa asawa niyo, huwag niyong i-give up yung pananampalataya niyo, mga kapatid. Kaya sabi ng bugtong, all come short in the glory of God. Lagi tayong bitin. Pag pinag-usapan natin yung sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, lagi tayong bitin, mga kapatid. At ganoon din sa ating tithing. May tumawag sa akin, Mother Bing, isang araw. Sabi niya, tawagan mo. Tinawagan ko isang kapatid natin. Sabi niya, Pastor, would you mind to pray for me? Sabi ko, ano yon? Pastor, meron akong ibibenta ng lupa. Sabi ko, magkano bang halaga ng lupa? Sabi niya, 10 million. Sabi niya, pag nabenta to, Pastor, talagang tutulong ako sa gawain. Sabi ko, sige, maganda yan kasi may plano ako magtayo ng radio station. Sabi ko, kwintahin mo nga, magkano ikapo niya? So, kahapon isang araw, nag-usap sila ng company. Hindi ko alam kung ano nangyari. I will report to you. At pag nabenta ng lupa, mga kapatid, who knows? Ipuin ng bugtong at buhay na Diyos siya, tuparin niya yung kanyang pangako na ibigay siya ng tithes. Yung pangarap natin na radio station ay maitatayo na natin, mga kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Tayo, marami hong mga bagay na pinag-aaksaya natin ng panahon na ang ending nun wala naman pala. Huwag ho kayong magsayang ng panahon na anuman ang ginawa mo sa mundong ito, ang the end pala, wala palang kwenta. Gawin mo yung isang bagay na yung iniisip mo, ano ang mangyayari sa hinarap. Tanggapin mong katotohanan, mga kapatid, na hindi sa lahat ng panahon nandito tayo sa mundong ito. Kailangan nating ipangaral ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Pedro Cristo, makapangyarihan sa lahat. Magsitayo po tayo, mga kapatid. Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Heso Kristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.